Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan na ibang kampong at ipag-usapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yes, siyempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at sa inyong mga membro ng mga ok-ok at sa inyong mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukutin araw-araw kasi puro yan mga pasaway. At alam na bibigay po ng problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pag-unlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukutin araw-araw, kortentin sila kang may tempo na mga singit. So how are today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tinibibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And of course, lagi ko po itong sinasabi dito araw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo na problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam natin mga kababayan, once nagkaroon kayo ng stress sa buhay, dyan nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes everyday at saka smile lang po everyday. So, mga kababayan, kumusta ang lahat? Did you miss me? Siya nga pala, napapansin nyo na meron ho tayong bagong microphone dito mga kababayan. Dumating lang po kanina. Kasi mas advantage talaga na meron tayong ginagamit ito na microphone para maklaro po ang ating boses at ang ating pinagsasabi dito mga kababayan. Well, buti na lang dumating po kanina. So, I am very, very happy and I'm back. So, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw mga kababayan ay ito pong ipinakalat na fake news ng mga pinklawan na si Madam Imelda Marcos ay pumanaw na daw mga kababayan. Pumanaw daw si Madam Imelda. Ay sarap kurot ito maggunggong na to. Mamaya pag-usapan natin yan mga kababayan. At ito ring survey na lumabas ngayon galing sa isang news outlet, bumagsak daw yung Pilipinas mga kababayan. Nakakagulat, parang napaka-imposible naman kasi dito ang kanilang survey mga kababayan ay tungkol daw na world's happiest country in 2023. Dito sa survey na to, bumagsak daw yung Pilipinas. Ang hirap paano paniwalaan mga kababayan kasi kilala ho natin yung mga Pilipino ay napaka masayahin ho yan. But before that, syempre bago tayo mag-start po, syempre kumustahin muna natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos loyalists. And of course, huwag natin kakalimutan, kumustahin rin natin ang ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kababayan? At syempre, pasalamatan rin natin ang Uniteam supporters. Kasi alam niyo naman mga kababayan, hanggang ngayon, hindi po iniwan ng Uniteam supporters si PBBM, si FL Lisa, Aranita Marcos, at saka si BP Inday Sara. Hanggang ngayon, mainit pa rin po ang kanilang suporta po sa Marcos administration. And of course, thank you so much po sa ating mga returning viewers. Thank you so much. At saka sa ating mga new subscriber, welcome to the family. So siya nga pala mga kababayan, before I forgot, in behalf po of the Jel Review TV family, we wish our Muslim brothers and sisters a meaningful and a holy month of Ramadan. May Allah's blessings be upon you and to your family. Ramadan Kareem and Ramadan Mubarak. So, dito tayo mag-start mga kababayan. Siyempre, good news muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita, dito muna tayo sa balita po na si PBBM magpapatayo po ng 1,000 na pabahay po para sa mga sundalo at saka para sa mga polis. So, for more details, let's watch this. Pangulong Bongbong Marcos magpapatayo ng 1,000 pabahay para sa mga polis at sundalo. Si Prince Tripoli magbabalita.
ang dami sa pulis natin ay homeless, kung saan-saan na lang nakikitira. And the truth be told, yung iba squatter talaga at wala na silang matirahan. So, we have to remedy that situation. At marami tayong pinapagawa sa kanila. The military is the same thing. We have to help them with their housing. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na determinado ang gobyerno na suportahan at pagkalooban ng pabahay ang mga miyembro ng kapulisan at sandatahang lakas. Una rito, nagkaroon ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Rizalino Acuzar, at Cavite Governor Junvic Remulla ukol sa pabahay project. Sa isang media interview naman sa Taguig City noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Marcos na magtatayo ang pamahalaan ng 1,000 housing units, 500 para sa mga pulis at 500 para sa mga sundalo. Sinabi ng punong ehekutibo na uunahing pagkalooban ng pabahay ang mga nasiraan ng tahanan dahil sa bagyo. Malaking bagay anya na hindi na kailangang alalahanin ng mga pulis at sundalo kung saan sila uuwi at saan uuwi ang kanilang pamilya. Ibinahagi naman ni Pangulong Marcos na nakakita na ang gobyerno ng lokasyon sa bahagi ng Cavite na angkop para sa housing program. We found a property in Cavite that we find is suitable to begin a housing program not only for the military but also for the PNP. So ang kamiting ko kahapon ang Chief of Staff at saka ang Chief PNP, kasama natin the acting SND and their staff. At pinag-usapan namin kung paano magiging sistema dahil kailangan namin i-design yung sistema kasi naiba ang sitwasyon ng lalo na yung military kaysa sa civilian populations. Sa kasalukuyan, ani Pangulong Marcos, itinatakda na ng sistema para maisama ang mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa financial system kasama ang pampubliko at pribadong mga bangko. Ang naging hindi naman problema yung pagpatayo kung hindi paano ang magiging financing scheme. Kasi iba naman ang sitwasyon. For example, the military, how do we handle the transfer of pag nilipat sila sa ibang lugar? What can they do? Nawawala na lang yung bahay nila. So, what is the financing that we can provide? So, ngayon, those details are being worked out. O diba, good news mga kababayan, dyan ho natin makikita kung anong klaseng presidente po si PBBM mga kababayan. Talagang iniisip niya dito yung mamayang Pilipino, siyempre yung mga kasundalohan natin at saka yung mga kapulisan natin. Iniisip niya mga kababayan, paano po mapaunlad yung Pilipinas. So dahil po napag-usapan ho natin itong pabahay mga kababayan, ang DHSUD ay meron ditong babala po sa mga scammer para sa mga pambansang pabahay mga kababayan. Kasi nga itong mga scammer ay ginagamit ngayon yung mga pabahay po. So for more details, let's watch this. For tayo, binalaan ng Department of Human Settlement and Urban Development ang publiko laban sa mga scammer na ginagamit ng pambansang pabahay. Alamin ang detalye ng ulat sa report ni Sheena Torno. Pinag-iingat ngayon ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang rollout ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program para manloko. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar na hindi nito kinukonsente ang ganitong iligal na gawain at handang habulin o sampahan ng kaso ang mga mapapatunayang nananamantala sa housing program. Hinimok naman ng ahensya na agad i-report ang sinumang makakaranas ng kaduda-dudang transaksyon ukol dito. Paglilinaw pa ng kalihim, walang registration o membership fees na kailangang bayaran para sa pambansang pabahay program. Mas makakabutian niya na makipagtransaksyon na lamang sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng maaring maging benepisyaryo ng programa. Bukas naman anyang DSUD sa mga stakeholder na nais makipag-ugnayan patungkol sa programa sa pamamagitan ng 16 regional offices sa buong bansa. Sa pinakuling datos ng DSUD, umabot na sa 19 groundbreaking ang naisagawa ng ahensya. Kamakailan lamang ay nagkaroon na rin ng groundbreaking patungkol sa programa sa Naga City, Camarines Sur na dinaluhan ni Pangulong Marcos, habang 83 naman na Memorandum of Understanding ang nalagdaan katuwang ang mga local government units sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Yan, mag-iingat ho tayo sa mga scammer mga kababayan kasi marami naman talaga mga gunggong na yan mga salot ng lipunan yan. Speaking po of scammer, ay meron ding babala dito yung kapulisan natin mga kababayan. And of course, ang Philippine Statistics Authority or PSA. Ayon dito sa public announcement, may mga grupo daw, ngayon na mga umiikot sa mga bahay-bahay at nagpapakilala na sila ay galing sa opisina ng Philippine Statistics Authority or PSA. Hingiin ang mga national ID at i-scan kapalit ng halaga ng pera, 60 pesos. Pinag-iingat po ang lahat sa mudos na ito dahil sila po ay hindi lehitimong taga-PSA. Huwag po ninyong ibibigay o ipapakita para scan ang inyong mga national ID dahil ito po ay naglalaman ng inyong mga pribadong impormasyon. Kapag ang inyong pribadong impormasyon ay makuha ng mga taong ito, maaari pong magamit sa mga illegal na bagay gaya ng lending or online lending. Pinaalahanan po ang lahat na huwag i-entertain ang mga taong ito kahit alukin po kayo ng pera. Mag-ingat po tayong lahat. Kapag kayo ay naka-encounter ng ganito, mangyayaring i-report sa ating kapulisan. Maraming salamat po. Yan po ay babala mga kababayan. Marami na po mga grupo ngayon na naglibot-libot at hihingin po ang inyong national ID kasi sinasabi lang kababayan na sila po dahil taga-PSA. Mag-iingat po kayo. Napaka-importante po ng ating Philippine National ID mga kababayan. Like for example, katulad namin dito na nandito po sa Saudi, tinatawag ay yung Philippine National ID natin dyan, ang tawag dito sa amin ay ICAMA mga kababayan. Ang ICAMA ho namin na card ay lahat po ng transaksyon dito sa Saudi, government man or private sector, hahanapin talaga ang aming ICAMA number mga kababayan. Hindi ka po makakapag-transact kung wala kang ICAMA. Like for example, meron ho akong telco number dito. So yun yung ginagamit natin pang internet mga kababayan. So before ka po makapag-load, kung prepaid ka, but ako si Sir Ivan kasi, ako po mga kababayan ay monthly bill po tayo. Yung iba po dyan ay prepaid sila. So every time sila na mag-load ng kanilang cellphone kababayan, hingin po ang kanilang mga ICAMA numbers. Ngayon, ang problema, kapag merong masamang tao dyan, ay alam po ang inyong ICAMA number, pwede lang gagamitin yan mga kababayan. Ang problema dito, kapag monthly bill ka po at ginagamit po ang inyong ICAMA number ng isang tao, isang masamang tao, ay sa inyo po mapupunta ang monthly bill mga kababayan. Pero ang gumagamit niyan ay ibang tao. Yan po ang problema, kaya itong babala na to ay napaka-importante. Baka hindi ho natin alam dyan ng ating mga kababayan, ng ating mamayang Pilipino na very important po, hindi po basta-basta ang ID natin yan na Philippine National ID. So mag-ingat po tayo. Dapat wala pong nakakaalam sa inyong Philippine National ID or anumang credentials na nandyan po sa inyong mga IDs mga kababayan. Ingatan yan, itago yan. Siyempre, dadalhin nyo lang yan kung kinakailangan. Okay ba? Paalala ho yan galing po sa ating kapulisan. So dito tayo forward mga kababayan sa balita po na meron tayong good news din na magkakaroon ho dito ng 50% na bawas singil kung sino po yung mag-driving school mga kababayan. Sa mga estudyante dyan na mag-driving school, merong 50% bawas na singil. So for more details, let's watch this. Kumpiyansa ang Land Transportation Office na dadami ang mahihikayat na kumuha ng driving lessons, lalo't nalalapit ang summer. Kasunod na ito ng inilabas na bagong panuntunan ng ahensya para sa standard maximum rate ng mga driving school. Epektibo po sa buwan ng Abril. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Sa inilabas na Memorandum Circular ng Land Transportation Office patungkol nga dito sa standard maximum rate para sa mga private driving institution, nasa 3,500 pesos yung dapat isingil ng mga driving school company para dito sa motorcycle driving course, habang nasa 5,000 pesos naman sa light vehicle driving course. Natapos na ni Joel ang kanyang theoretical at practical driving course para makakuha ng non-pro driver's license. Ilang driving school din ang kinonsulta nito upang masiguro na abot kaya lang ng kanyang busa ang mababayaran. Masyado mabigat para sa akin.
Kasi nagtanong rin kasi ako sa dati kong mga kakilala na nasa 2K lang nagastos nila sa non-pro. Mga pa yun, patagal ng panahon yun. Namahalan ka ba dito sa driving school mo or what? Hindi po kasi nagka-promo rin. Binigyang solusyon na ng Land Transportation Office o LTO ang samot-saring reklamong natatanggap mula sa mga aplikante pagdating sa paniningil ng mga driving school company. Epektibo simula sa April 15 ang mas mababang singil ng mga driving school sa kanilang mga estudyante. Kasunod ito sa inilabas sa standard maximum fees na magiging guideline ng bawat driving school na isisingil nila sa mga kumukuha ng theoretical at practical driving course sa buong bansa. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular Number JMT-2023-2390 o Omnibus Guidelines on the Accreditation, Supervision and Control of Driving Institutions and the Standardization of Driver and Conductors Education. Base sa Memorandum Circular, 1,000 pesos lang ang pwedeng isingil sa theoretical driving course sa motorsiklo at light vehicle, habang 2,500 pesos naman sa practical driving course sa motorsiklo at 4,000 pesos para sa light vehicle driving. Nakasaad sa bagong panuntunan ang binawasang araw para makumpleto ang mandatory 15-hour na TDC. Mula sa dating 3 araw, maaaring tapusin ng estudyante ang kurso sa loob ng 2 hanggang 7 oras sa unang araw at 8 oras sa susunod na araw sa loob ng 1 buwan. Ang practical driving naman ay kailangang isagawa ng hindi bababa sa 8 oras sa bawat license code na kukunin ng aplikante. Ipinaliwanag naman ng LTO ang mga dahilan kung bakit mataas ang isinisingil ng mga driving school. Yung unang singil po kasi nila noon ay nung pandemya po kasi konti lang po yung mga kliyente nila. So medyo mataas po yung kanilang singil. Pero ngayon po na-open na. So marami na po sila mga estudyante. So nako-co-op na po yung kanilang gastusin. Isa po sa mga nabanggit po nila kung bakit po mataas yung mga fees nila ay yung mga ibang araw po SUV, yung mga biniling kotse. Ang LTO naman po, hindi po kami nagre-require na SUV po ang gamitin para po maturuan yung mga student drivers po natin. Ang nakasulat lang po sa atin is yung kotse po, kailangan po merong passenger brake para po dun sa instructor habang nagmamaneho po yung student driver. Binigyang diin naman ni LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, mahigit 50% ang mababawas mula sa kasalukuyang singil ng mga driving school sa kanilang mga estudyante. Tugon na rin anya ito sa reklamo ng publiko kaugnay ng mataas sa singil na nagpapamahal ng gasto sa pagkuha ng driver's license. Inaasahan ni Tugade na maraming mahihikayat na kukuha ng driving lesson lalo't malapit na ang summer. Ang importansya po nito at yung timing is lalo na po na parating na po yung summer, malamang marami pong mga student drivers po natin na gusto pong mag-aral at matuto magmaneho. So ito po yung pagkakataon na po na lahat po ng tao na gusto mag-aral matuto, mabigyan po ng pagkakataon. So dahil po dito sa pagbaba po natin ng fees, nakonsulta din naman anya mga driving school sa naturang rate at naikonsidera rin ang kanilang operating expenses. Suportado naman ng ilang driving school company ang inilabas sa standard maximum rate ng LTO. Paliwanag ni Rainiel Anduyan, administration head ng isang driving school, hindi rin nalalayo ang kanilang isinisingil sa fixed rate na nais ipatupad ng LTO. Unang-una po ay mas mataas na yung singil ng ibang driving school. Then kung tataasan pa po namin, hindi na po kayo makakakuha ng client po namin. So yun yung naging pamaraan, yung promos? Yes po. Bababaan po. Kung sakaling mataas sila, magbababa kami ng medyo kaunti lang para at least naman pasok naman dun sa ng opisina namin. Nagbabala naman si Tugade sa mga kumpanya na mahuhuling hindi susunod sa panuntunang inilabas ng ahensya ukol sa standard maximum rate sa mga driving school. that kami po sa LTO, we will strictly impose this maximum fee. And let this be a warning that we will definitely impose the applicable sanctions provided for in the Omnibus Guidelines pag hindi po kayo tumupad dito sa alituntunin na ito.
maaaring pagmultahin ng 50,000 pesos at 6 na buwang suspensyon ng akreditasyon ang mga driving school na sa unang pagkakataon ay hindi susunod sa maximum prescribed rates ng mga TDC at PDC. Habang multang 100,000 pesos at hanggang 1 taong suspensyon para sa ikalawang beses na paglabag at revocation o pagkanselan na ng akreditasyon kung lalabag pa rin sa ikatlong pagkakataon. Bukas anyang LTO na tumanggap ng aplikasyon sa mga negosyante na nais magtayo ng driving school. Ito'y matapos alisin na ng LTO ang moratorium sa pagkuha ng aplikasyon. Sa ibinahaging datos ng ahensya, aabot na sa higit 1,400 driving schools ang mayroon sa Pilipinas. So mga kababayan, so before tayo mag-jump po sa ating next na topic, syempre, kumustahin muna natin, i-shoutout natin ating mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ads. Si Sir Ivan, thank you so much. Hello to Ma'am Jovi Montero. Hi to James Valdez. Nandyan rin si Leah Carrascal from Australia. Hi to Harry Alfanta from New York. Hi to Apple Nash. Nandyan rin si Cesar Natay dyan sa Camarines Sur, Bicol. Hi to Axel Roses. Hi to Sis Queen or Pusong Inami. I-shoutout rin natin si Ma'am Maricruz Hernandez from the Queen City, North Carolina, USA. Hi to Milagros de Relo, Ilocanang Kuripot daw. Nandyan rin si Margaritas Iglesias, si Ferdinand Casiliano. Hi to Ma'am Feli, Germany. Of course, shoutout rin natin si Sir Edgardo Canonigo, shoutout daw sa kanyang misis na si Josephine Binigay dyan sa Bacolod. Hi to Wilma Malabanan. Nandyan rin si Marlen De Los Santos, si Leonida Wibrech, si Nonoy Florin Hills. Nandyan rin si BMC Kids Be Well, si Glina D. Nandyan rin si OPM Labsong Sanchez, si Kuya Ulay, si Marilo Fuerte. Hi to Winston Dantes and hi to Maiti Baisa and Marlen Sale. Ngayon mga kababayan, dito na ho tayo pupunta sa sinasabi kong merong survey na inilabas ang news outlet na Inquirer mga kababayan. Inquirer, paborito ho yan ni Lini Lutang. Ayon dito sa balita po, the Philippines drops from 60 to 76 this year in the world's happiest countries according to the World Happiness Report. Ang first mga kababayan, andyan po ang Finland, Denmark, Iceland, Israel, Netherlands, Sweden, Norway, at saka nandyan rin Switzerland, Luxembourg, and New Zealand. Ika-76 po yung Pilipinas mga kababayan. Itatanong ko na lang po dito, maniniwala ka ba na medyo malayo po sa magandang slot yung Pilipinas o kababayan according to World's Happiest Countries in 2023. Please comment down below. Kasi gusto ko rin makita ang inyong opinion mga kababayan. Gusto ko rin makita ang inyong mga mensahe. Pero for me, hindi ako maniniwala ito mga kababayan. Napaka-imposible talaga. Kasi po yung mga Pinoy ay talagang likas na po na masayahin po. Kahit anong bagyo ang dinaanan ng mga Pinoy mga kababayan, nakatawa lang yan. Kahit ang lalim na nga ng baha diyan sa mga lugar natin kung mayroong bagyo, abay nagtatangay lang po sa gilid-gilid mga kababayan at saka nagtatawanan lang. Tingnan nyo, talagang masayahin po yung mga Pilipino. Meron tayong mga pictures po kahit saan na talaga pong nakatawa yung mga Pinoy. Pero itong survey na ito mga kababayan ay hindi ako maniniwala. Imposible talaga eh. At ang nag-conduct nitong survey na ito, yung Inquirer. Speaking of Inquirer mga kababayan, kung naalala nyo po, kahapon ay meron kong ipinakita na isang balita tungkol kay Lini Lutang na yung kanyang photocard mga kababayan. Ito po ang balita kahapon ng Philippine Inquirer. Photocard Phil's Robredo's Cherry Blossom Picture in Japan Gain Buzz. Ito kababayan, kung nakikita nyo po si Lutang dyan, abay parang bumata yata. Pero ang filter, ginamitan ho yan ng filter mga kababayan. Ipinakita ko na rin dito, kapag si Lutang walang filter, ganyan po ang kanyang mukha mga kababayan. Kaya picky po itong balita na to galing po sa Inquirer kasi puno ng kafilteran. Ang ginagamit po na filter na yan, Vince Tañadas filter. Dahil nga pinag-usapan dito
itong si Lutang mga kababayan, alam niyo ba, meron nag-viral ngayon kasi nung panahon po sa pangkampanya ni Lutang ay ginamit siya, parang ginago siya ng kanyang mga supporter, ginawang Pikachu at siya ginawa pang Dragon Ball kasi nga Hadouken mga kababayan. Ngayon, ang bago niyang Cosmo Play or Cosmo Costume ay itong mga kababayan, yung parang Last Samurai yata. Yan po ang kanyang picture ngayon, Last Samurai. Parang ginaya niya dito si Yoroi Chu ng Takeshi's Castle mga kababayan. Yan po ang kanyang ginamit ngayon kasi nga tatakbo siya bilang senador this coming 2025. So yan na naman po ang kanyang pakulo mga kababayan para siya mapag-usapan. Epektibo ba pag ganyan ang kanyang costume? Mananalo ba siya mga kababayan bilang senador? Katulad pa rin yan nung sa panahon na tumakbo siya bilang presidente. Abay, ginago talaga ng kanyang mga supporter, ginawang katatawanan. Ito pa rin, the same pa rin yan mga kababayan. Alam nyo, talagang nag-viral ho yung picture na yan ngayon at halos lahat po ng mga comment doon ay puro negative. Hindi nila alam kung ano po ngayong pinagagawa ngayon ni Lutang mga kababayan. Nakakatawa talaga. So pupuntahan naman natin itong paninira po at fake news na mga pinklawan. Ayon dito sa balita po ng News 5, still strong and kicking. Narito ang Facebook post ni Eliza Romualdez Baltos, kalakip ang larawan ng kanyang tiyahin na si Imelda Marcos. Ibinahagi nito na ito si Romualdez Baltos kasunod ng mga espekulasyon sa social media tungkol sa pagpanaw ng dating First Lady. Ipinakalat kasi ng mga pink clown na kababayan na mga anti-Marcos na pumanaw na daw si Madam Imelda Marcos. Well, ano na bang edad ngayon ni Madam Imelda? She's already 96 ba or 97? Ang lakas pa niyan mga kababayan. 97? Ang lakas pa niyan. Tingnan mo nga si Enrile ngayon, malakas pa rin. Pero sino yung nagkakasakit? Yung mga Aquino. Dahil nga mapanira itong mga pinklawan na to, abay titirahin natin ang kanilang mga kalyado mga kababayan. Siguro mas mauna pa yung si letter K. Sino si letter K, Sir Ivan? Ikilala niyo na yun. Baka yun mauna pa yun kay Madam Imelda eh. Letter K, ang kasunod letter R. yung kapatid ni Panot, baka mauna pa yun kasakay dito kay Madam Imelda Marcos. And I am very sure, 101% sure na umabot pa ho yan ng 100 plus years old si Madam Imelda. Alam nyo naman, pag ganyan mga kababayan, kapag walang sakit po yung tao at very healthy at saka walang iniisip po na mga kabulastugan, siyempre talagang tatagal po dito sa mundo mga kababayan. Siyempre, Sir Ban, baka sabihin mo, yung ibang mga mabait, siyempre panahon na nila yan. Ganun lang yan ang buhay ang buhay natin, weather lang yan. Pero I'm very sure, si Madam Imelda Marcos, magtatagal pa yan mga kababayan. Ang hindi lang magtatagal, yung mga salot ng lipunan, yung mga Aquino, hindi yan magtatagal mga kababayan kasi wala naman silang wala silang ginawang mga maganda dyan sa Pilipinas. Puro lang kalitsihan. Nagkalitsi-litsi po yung Pilipinas dahil kasi dyan sa mga Aquino na yan. So kaya nga, unti-unti na silang kinukuha mga kababayan at malapit na rin yung isa na yan. So of course, forward naman tayo. But before that, siyempre, shout out muna natin si Ma'am Venro Romero. Nandyan rin si Sir Rodolfo M. Rodriguez Jr. Hi to Dolores Clinton. Hi, shout out rin kay Godfrey Mondihar Tungkua from Sibalom, Antique. Hi to Hernan Siniza. Shout out daw sa Vincentian Batch 74. Hi to Lolita Yesibido from London, UK. And hi to John Wick. So dito tayo mga kababayan sa balita po tungkol sa meron na tayong hospital na earthquake proof mga kababayan kasi ipinakita na po the other day. Siyempre itong project to mga kababayan ay ang original nito ay galing po sa Japan. Ang Japan po yung una dito, yung una niyan mga kababayan, in-apply na rin dyan sa Pilipinas kasi nga pinaghandaan ho dito yung the big one, yung earthquake mga kababayan. At least meron na ho tayo dito na umpisahan na isang hospital na earthquake proof. So for more details, let's watch this. Ipinasilit ng isang kumpanya na nagpo-promote ng anti-earthquake technology sa bansa ang tinatayong gusali sa loob ng San Lazaro Hospital compound sa lungsod ng Maynila. Ito na marahil ang pinakaunang earthquake-proof na gagamitan o pagamutan sa bansa
matapos itong lagyan ng anti-earthquake device. Narito balita ni Admar Vilando. Ang earthquake o lindol ay isa sa nakakatakot na pangyayari sa mundo, lalo na kung malakas ang tatamang pagyanig. Ito ay nagiging mapanira sa mga gusali at ari-arian. Dahil sa mga pagguho ng mga gusali at infrastruktura, dala ng malakas na lindol, nagiging deadly o nakakamatay rin ito. Hindi lingid sa ating kalaman na napakarami ng pinayokong mga gusali ang mga malalakas na lindol at kinitil na buhay sa kasaysayan ng mundo. At ang pinakahuling tumatak sa atin ay ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol noong Pebrero taong kasalukuyan sa bansang Turkey at Syria. Umabot sa halos 6,000 ang namatay at halos 130,000 ang mga nasaktan matapos na magkapira-piraso ang daan-daan libong mga kabahayan at gusali sa southeast na bahagi ng Turkey malapit sa border ng Syria matapos ang pagtama ng malakas na lindol. Nasa mahigit 2 milyong katao naman ang nawalan ng mga tirahan. Matapos yumuko ang maraming mga struktura sa Turkey at Syria, muling nabuhay ang usapin sa bansa hinggil sa The Big One. Kaya ba ng bansa, lalo na sa mga highly urbanized city sa Metro Manila, ang malakas na lindol? Dahil hindi na bago ang lindol sa mundo, marami na mga pag-aaral sa Western countries at maging dito sa Asia tulad ng bansang Japan na laging niyayanig ng lindol hinggil sa kung papaano gawing earthquake-proof ang mga struktura. Naging matagumpay naman ang maraming bansa ukol dito. At dito sa Pilipinas, ang ARBRA o Ruel B. Ramirez and Associates ang naging pioneer sa anti-earthquake technology. Isa itong Japanese-inspired technology at kabilang sa mga kinabitan ng anti-earthquake technology na ito ng ARBRA ay ang isang gusali ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Ito ang itinatayong multipurpose geriatric building sa loob ng San Lazaro Hospital compound. Taong 2021 nang matapos ng ARBRA ang pagkakabit ng nasa halos 30 seismic o base isolators. Ito yung tinatawag nating seismic isolator or anti-earthquake device, no? So yung purpose nito is this rubber is the part of the structure that will absorb the seismic energy before the seismic energy will be transmitted to the superstructure. So ang mangyayari dito, yung lupa gagalaw, mag-i-slide yung rubber. Pag nag-slide to, maiiwan yung building. So technically, yung building na to, hindi na halos gagalaw, no? So very minimal. Sa analysis namin, sa structural simulation, lumalabas na 90% ng earthquake energy inabsorb ng rubber. Kaya nabawasan yung bigat ng building, lumiit yung poste, lumiit yung mga biga, no, dahil dito sa rubber. So ito na yung nag-absorb ng earthquake. No, kaya ang tawag din natin dito, anti-earthquake device, kasi ito yung pinaka-fuse ng building natin para mag-absorb ng earthquake load. Ang ikinabit na seismic isolator ay yari sa lead core, natural rubber, silica sand, oil, carbon fiber at iba pa. Ayon kay structural engineer Ruel Ramirez, kayang magtagal ang naturang isolator ng ilang dekada. Bago naman matapos ang taong kasalukuyan, inaasahang makokumpleto na ang pagtatayo ng 5 palapag na gusaling ito sa San Lazaro Hospital compound. At sa sandaling matapos ito, maaaring ito na ang pinakaunang earthquake-proof hospital sa bansa. Ang gusaling ito ng San Lazaro Hospital ay pinakaunang earthquake-proof hospital building dito sa Pilipinas. Dahil sa pag-adapt ng seismic isolator, nakakasiguro tayo na pagka merong malakas na lindol, walang masisirang parte ng struktura sa building na ito at pati yung laman ng building, no, yung content ng building, yung equipments, no, non-structural components is being protected because of this seismic isolator technology. Maliban sa bagong gusali ng San Lazaro Hospital, meron na ring anti-earthquake technology ng ARBRA ang San Vicente de Paul Parish sa Adamson University at China Banking Corporation Building sa Maynila, maging ang De La Salle University sa Lipa at Mabini Building sa lalawigan ng Batangas. Ang teknolohiyang ito ay 2018 pa nag-umpisa sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Admar Vilando,
SMNI News. Ayun, panalo. Oo, Galing, kailangan natin ng mga ganyang teknolohiya, attorney, kasi tayo dito, ayaw natin mangyari yung nangyari doon sa Turkey. Sinasabi nga na medyo may pagka-substandard daw yung ilang mga gusali doon. In fact, merong taga-Turkey na nag-contact dito kay engineer dahil nakita yung kanilang teknolohiya na pwedeng gamitin doon sa bansa. So, mangyayari, gugulong yung parang bola. Parang pero, ano lang siya. Siya siyang sasabay doon sa lindol. Kumbaga at hindi nagagalaw yung building. Kung yung ground lang, no, gagalaw. Tapos yung building at saka yung mga nasa loob ng building ay sinasabi sa pag-aaral nila, hindi na masyadong gagalaw. No? Parang inspired ito sa Japanese technology na alam naman natin sa Japan, parang araw-araw may mga pagyanig na itatala po dyan. So maganda yung ganyang technology. Alam ba natin kung merong ng technology na ganyan na ginagamit sa mga building? Kasi parang sa Makati, parang yung building ko may ganyang technology na pero hindi ko lang alam kung made of what yung gulong na yun, no? Yung bola sa loob. No? Oo. Pero I suppose sa building ko, rini-require na rin yan. No? Mas maganda magkaroon din ng ganyan. Hindi pa siya masyadong, hindi pa siya masyadong sikat talaga dito sa Pilipinas kasi kumbaga bago lang talaga siya na-introduce pero meron na siya. Pero yung di ko lang alam kasi ang tanong dyan is nasubukan na ba yan? Hindi naman tayo mananalangin na magkaroon ng lindol para masubukan yan. Pero so far sa pag-aaral naman nila galing sa Japan, talagang tried and tested na yung ganyang teknolohiya. Galing. Yan ang mo tinatawag na ano yan? Earthquake Resilient Architecture and Engineering. Oo, lalo na dito sa ating bansa dahil sa lagi din tayo dinadalaw, lalo na dyan sa Mindanao area, laling dinadalaw din, pati dito sa Luzon, meron ding mga pagyanig sa mga highly urbanized na mga lugar, gagaya dito sa Metro Manila, dapat maging prepare na rin po tayo sa posibilidad na magkaroon ng malakas na pagyanig tulad doon sa Turkey. Oo, yung banta ng yung Big One partner na na talagang inaalala ng ating mga kabayan, nangangamba. Ay magandang device na yan para ma-lessen yung epekto kung sakali man. At hopefully, huwag naman sana dumating yung panahon na yan. At kung talagang mapapatunayan teknolohiya na yan, dapat lahat ng mga bagong building may ganyan na. Yes. Although ang aking teorya, baka naman may ganyan na counterpart technology na kasi alam mo kung pang building natin and built for magnitude 7, inevitably parang may gulong yan sa ilalim. No? Kasi magnitude 7 kapag paggagalaw talaga yung building, talagang tutumba. No? Pero parang lahat sila sa foundation, may parang gulong na rin na siyang gagalaw kaysa yung building. No? At least mga kababayan, na naumpisahan na po dyan sa Pilipinas na meron tayong earthquake-proof po na device para na in-apply po dyan sa ating mga building. Maganda yan mga kababayan para maiwasan po natin yung hopefully hindi po mangyayari yan, yung sakuna na yan. But anyways, nandyan na po yan, napisahan na, hopefully tuloy-tuloy na ho yan. Halos lahat, siguro hopefully lahat na po ng building dyan sa Makati at saka sa iba pang area ng Pilipinas ay mapalitan or malagyan na rin ng ganyang klase na device ng kababayan or structure, tinatawag nila na earthquake proof. So before tayo pumunta doon sa sinasabi ko na merong viral mga kababayan at talagang pang good vibes, syempre sa rin natin si Army Lagaso from Sacramento. Nandyan rin si Jet Dumagsa from Tacloban Setting. Hi to Aspernito. Nandyan rin si Family Chabs and hi to Len Gonzalez. Dito tayo mga kababayan, kung naalala nyo na merong kumalat ngayon na isang pare po na kasi mga kababayan sa time na po ng homily ay nakatulog ho itong kanyang sakristan at talagang nagbibigay po ng good vibes kasi talagang nakita natin dito napakabait po yung pare na yan mga kababayan. So for more details, let's watch this. Viral ngayon sa social media ang dulot ng video ng isang sakristan sa Nueva Ecija na nakatulog habang nagsisermon ang pare kaya hindi nito nailabas ang siboryo at binahera na gagamitin sa misa.
Sa ibinahaging TikTok video ni Father Richard Lagos ng Shrine of the Holy Face of Jesus, Immaculate Conception Parish sa bayan ng Napikuan, makikita na natapos na sa homily pero hindi pa rin nagigising at inilalabas ng sakristan ang sisidlan ng ostya at lalagyan ng alak at tubig. Naghintay ng ilang sandali ang pare, pero nang wala pa ring lumalabas na sakristan ay siya na mismo ang kumuha ng siboryo at binahera. Doon ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang altar boy. Hindi naman niya ito ginambala at lumabas siya saka itunuloy ang misa. Nang makita ang pangyayari, agad ginising ng kasama ang sakristan na napabalikwas nang malaman ang nangyari. Kamot ulo na lang ang sakristan nang makitang nasa labas na ang binahera at siboryo. Labis naman ang paghanga at sinaluduhan naman ng mga netizens si Father Richard Lagos dahil hindi na nito ginambala sa pagtulog ang sakristan. Narito naman ang naging reaksyon at komento ng mga netizens patungkol sa video. Super bait po talaga yan si Father Richard, as in super, dahil nakasama ko siya sa Hope noong ako'y nagturo dyan sa Nampikuan bilang isang trainer ng electronics sa mga rehab person. Good job, Father, ang sabi ng isang netizen. Father, pinakita mo talaga ang kabaitan mo at pangunawa sa iyong altar boy. Nice, Father. God bless po, Father, kasi inintindi mo ang sakristan. Si Father Richard ay isa sa mga pare na sobrang laki ng puso. Mabait po talaga yan at madaming kabataan ang kanyang natutulungan. Salamat po, Father, sa pag-unawa sa mga sakristan kasi may anak din po ang sakristan. Alam ko po ang pagod at hirap sa pag-aaral, pero patuloy pa din siyang naglilingkod sa Panginoon. Mabuhay po kayo. Pero hindi lahat po ng pare mga kababayan ay mabait. Bakit, Sir Ivan? Siyempre, yung mga mahilig mga aktivista dyan, mga anti-Marcos na mga pare, hindi naman sila mabait mga kababayan. Mga salot ng lipunan yan eh. Mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Of course, nga pala, pasalamatan natin ating mga returning viewers. Thank you so much. And also sa ating mga new subscribers. Thank you so much and thank you for appreciating our channel. Before po natin tapusin ating programa ngayong araw mga kababayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for waking me up today. Thank you for blessing my life with strength, vibrance, peace, and joy. Today is day of miracle. As we do our tasks today, Lord, guide us that we will be productive and joyful in performing everything. May your angels protect our day. Let not weapon of the enemy come near us. Instead, cover us with the white light of protection. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal ang masa.